Gani? Kanina pa siya tulog. At kahit pa makita niya ako na umiinom, edi sasabihin ko lang sa kanya na this is my way of dealing with my postpartum depression. Cheers. Finally, na-evict na natin si Ikit from this house. She must be overwhelmed with guilt. Ang hindi niya alam, prior to the accident, wala na talagang bata. I'm afraid I have some bad news, Mrs. Carinal. The ultrasound shows no fetal cardiac activity. It's an indication na hindi po nagpo-progress ang pregnancy niyo. It's as if you have suffered a silent miscarriage. Miscarriage? Pero hindi naman po ako naka-experience ng bleeding. A silent miscarriage can happen without any obvious symptoms gaya ng heavy bleeding or cramping. I recommend that you undergo dilation and curettage procedure para ma-extract ang mga natitirang pregnancy tissue sa mattress mo. Doc, I think I need some time to consider my options. I'm not comfortable with the idea of any surgical procedure right now. Kung makaka-experience ka ng heavy bleeding or severe cramping, please contact me right away. Sige po. Thank you po, Doc. I'll just file this. Ma'am, paano yun? Di ba yung baby yung gagamitin mong leverage para makonvince mo si Tito Gani na ibenta yung lupa? Now that the baby's gone, parang lulang ka ng alas. Buti talaga, no? Walang alam si Tito Gani na prior to the accident, nakuna na kayo. Alam mo, Ma'am, swerte tayo. Tsaka, blessing in disguise na nagkaroon kayo ng heated argument ni Ikit which led to the accident. Kaya nasisi niyo pa siya sa pagkalaglag ng bata. Kaya nga, sa ER ng ibang hospital ako nagpadala at hindi dun sa clinic na ubigay ni ko para hindi masabi kay Gani na nawala na yung bata. Grabe, no? Galing niyo talaga, Ma'am. Kasi when you lost the baby, akala ko it would be a huge blow to us. But you were able to use it to our advantage. Actually, kasya pa naman yung perang pinagbintahan ko ng mga gamit dun sa mga na-dispose ko na. Siguro kasya na yung pang-pocket money tapos pamasahe ko papuntang ibang bansa. Siguro titipirin ko na lang. Diba? Awit sa'yo, Dish. Tutuloy ka pa rin kahit mag-isa ka? Oo. Bakit hindi na lang kasi tayo magsumbong sa pulis o kaya sa NBI? Paano pag hindi pala mag-isa yung Victor na yun? Tsaka paano pag membro pala yun ng sindikato? Anong palag mo dun? Ito si OA. Siyempre, di naman ako susugod mag-isa ko dun eh. Magsusumbong muna ako sa pulis. Tapos kapag na-aresto na siya, tsaka ako babanat. Di ba ganun yun? Eh, teka lang. Sigurado ka ba napapayagan ka ni Ninong Gani? Yun ang tanong. Hindi na lang ako magpapaalam kay tatay. Kasi matindi galit sa akin ng tatay ko dahil sa mga nagawa ko sa kanya. Kaya niya nga ako pinalis ng bahay, di ba? Totoo na to. Kasi gusto ko nang bawiin yung perang na-scam sa akin. Para naman mabawasan lahat ng mga kasalanan ko. Para may magawa naman akong tama, di ba? Tapos kapag nangyari yun, magpapatid na kami ng tatay, makakabawi na ako sa kanya. Hindi, good shot na ulit ako. Magiging okay na yung relasyon namin mag-ama. Pare? Sikit ba hindi naman kayo binibigyan ng sakit ng ulo? Tumutulong ba sa gawaing bahay? Alam mo, sinasaway na nga namin na huwag magsaing eh. Abe, patuloy pa rin ang patuloy. Alam mo, wala kaming problema ni Mrs. dyan eh. Masipag yung batang yan. Eh baka nagrereklamo sa pagkain, pare. O kaya baka hindi bumabangon ng maaga. Baka naman kasi tanghali na lumabas ng kwarto niya yun eh. Nako, maaga pa nga gumising sa amin yun eh. Siya pa nga naghanda ng breakfast namin eh. Teka, sandali.
Alam mo, para kang investigator, tanong ka ng tanong eh. Alam mo, diretsuhin mo na ako. Huwag ka nang paligoy-ligoy. Ano ba yon? Hindi, pare. Gusto ko lang masiguro na hindi kayo binibigyan ng sakit ng ulo ni Ikit. Alam mo, ganito na lang ha. May suggestion lang ako kung papakinggan mo lang ha. Iuwi mo na si Ikit sa inyo dahil alam ko miss na miss mo na siya. Alam mo, pare, aminin ko na sa'yo, ha? Talagang miss na miss ko na si Ikit. Simula maliit yan, pare, hindi na kami naghiwalay. Ngayon lang. Pero, alam mo, dismayado talaga ako sa nagawa niya. Akalain mo, gasta niya yung pambayad sa mga tour guide. Saka yung pagkawala nung baby namin ni Rika, na siya ang may kasalanan. Kaya hindi ko alam kung handa na ba akong tanggapin siya ulit eh. Ikaw naman. Alam mo pare, ito lang masasabi ko ha. Naintindihan kita eh, no? Alam ko rin nararamdaman mo na masakit na nawala yung anak niyo ni Rika. Pero, tanungin mo rin yung sarili mo. Ikaw ba, handa ka pang mawalan pa ng isa pang anak?